pwede naman nila ipatawag sila chika, no? Sabi ko nga, kung si Senator Dante Marcoleta hindi nakakulong, ipinatawag na yan, no? Malamang, alam nyo po, nasa batas po ng, kung hindi ko ipagkakamali, sa impeachment po trial, ayon sa Constitution, malaki ang karapatan po ng senador. Ang alam ko, kung ipagkakamali ko, di sorry, pero alam ko, pwede magpatawag ng witness, no? At ang pinakamahalaga, kung pinakamagagampan ng papel bilang judge, no? At talagang alam mong pinakamalaking gampanin at role ng isang testigo ay sila chika, hindi mo pakakawalan kundi papatawag mo, no? Kaso ayaw nila lumabas ang katotohanan at marinig ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan sa matagal na nilang panluloko sa taong bayan. No? Kasi panluloko ginagawa nila, di ba? Paano kung pala si Sara hindi pala nanlustay? Pinapaniwala mo yung taong bayan na nanlustay yung isang tao habang ang kasabay niya na yung flood control na talagang may nanlustay. Ha? Ayaw niyong imbestigahan? Napaka worse nito. No, talagang dito sa bahan na to, tandaan niyo natawa ko eh. Di ba? Natawa ko kay Bongit eh. Bakit? May pa-condolence pa dun sa nangyaring, alam niyo na, ayaw ko na banggitin. Na trahedya. May pa-condolence pa siya. Samantalang sa bansa niya na Pilipinas, maraming namatay na baha. Walang masama kung mag-condolence ka, pero yung bansa mo, condolence mo rin naman. Bakit? Maraming namatay sa baha dito sa Pilipinas. Alin? Saan na ba? Nalunod ba? Hindi. Maraming namatay sa leptospirosis. Bakit nagkaroon ng leptospirosis? Kasi may baha. Bakit may baha? Kasi yung mga panahon niya, maraming kurakot. Tama yung ginawa niya. Sinugpo niya yung kurakot. Pero sinusugpo niya yung korupsyon. Pero yung nangurakot, nasusugpo ba? Hindi. Kitang-kita na nga kung sino-sino yung nangurakot eh. May ebidensya na nga eh. Di ba? Hindi siya pumapalag eh. Di ba? Makatawa ka na lang eh. Hindi niya ako mangingialam sa impeachment. Hindi ako mangingialam sa impeachment. Pero sa flood control eh. Kaya pala alam mo yun, hindi pwedeng hindi sabihin hindi mangingialam sa impeachment. Kasi napakalagang bagay yan. Presidente ka dapat, tungkulin mo yan, no? O ngayon ganito, eto matatawa ka na lang. Sabi dito, dating testigo sa impeachment ni BP Sara itinalagang bagong NBI Region 8 Director. Alam mo ito iba po kasi yung salitang insulto. Iba po, halimbawa, si Sara, alam niyo naman, hindi maiwasan, maraming taga-suporta ni kay Sara. No? Maraming taga-suporta, kaya nga mataas ang rating eh. Kung mahal mo taong bayan at si Sara hindi mo mahal, huwag mo idamay ang taong bayan. Sa anong mga essence of kaparaanan, huwag mo idadamay yung taong bayan. Unang-una yung mainsulto yung mga supporter ni Sara. Hindi naman natin sinabi na hindi na po pwede sabihin na wala tayong pakialam sa mga supporter ni Sara. Hindi ganon. Huwag nyo iinsultuhin. Diba? Paano? Halimbawa pala, biktima lang pala sila ni Sara. Diba? Iinsultuhin ba natin yung mga taga-suporta ni Sara? Kasi pag-iinsulto to, yung bakit? Itinatalaga ninyo yung mga alam ninyong kagaya nito, dating testigo sa impeachment ni BP Sara, itatalagang bagong NBI Region 8 Director. Parang panahon ngayong paghihigante, hindi pa sa taong bayan. Yun ang nararamdaman namin. Tamo kung naramdaman nga namin to, what ipa kayong iba? Yun din ang nalilito sila kung bakit nagkakaganito. Yung mga kaaway dati, itatalagang opisyal. Mayroon pa isa, itatalaga, alam ko eh. Hindi ko sigurado kung totoo to isang vlogger yata ng loyalista, itatalaga yata ng opisyal. Paano to nangaasar ka? Nang insulto ka? Iniinsulto mo si Sara? Iniinsulto mo yung mga supporter ni Sara? Alam mo magagalit sila eh. 'Di ba? Hindi mo ba lang naisip na, teka muna, tama ba tong gagawin ko? Kasi pag nilagay ko tong mga taong ito, magagalit mga taga-supporter ni Sara. Ang iniisipin mo, wala akong pakialam sa mga taga-supporter ni Sara. Wala kang pakialam, majority yon. Yun ang lang isipin mo eh. Wala ka nang pakialam kung talaga taga-supporter ni Sara o hindi. Ang pakialam mo, taong bayan din sila. Nagbabayad silang tax at karamihan sa kanila, malaki ang binabayad sa tax natin sa Pilipinas. Lumalabas sila ng parehas. Di ba? Kaya huwag mo sila idamay sa pagiging politiko. Halimbawa ako, yung kaibigan ko, BBM, binabatikos niya ako. Halimbawa, nagkita kami sa isang bilyara, binabatikos niya ako, BBM siya ako,
sabi ko, pwede akong DDS, pwede akong, depende, sabi ko, depende ako kasi kay Duterte hanga ako. Sabi ko, binabatikos niya ako, hindi ko siya pinapatulan. Bakit? Kasi, ayoko siyang idamay. Yung politiko na ang tinutukoy ko, hindi yung mga taga-suporta. Kasi yung mga taga-suporta, wala namang kinalaman yan eh. Tumusuporta lang yan eh. Ano ibig ko sabihin? Huwag mo idadamay yung mga yan. Naiinsulto sila sa nangyayari. Ang gusto ng taong bayan ngayon, yung maayos, matinong pamumuno para gampanan yung may kaisahan. Meron ba namang kaisahan yung kaaway ng kalaban mo, idadalhin mo sa posisyon? Meron ba namang may magkaroon may kaisahan ba yon? Magkakaroon ba ng kaisahan yun? Magkakaroon ba ng kapayapaan yun sa bayan? Malalo magkakagulo. Hindi mo na mahawak ang puso ng mga taga-suporta ni Sara eh. Gets niyo ba ako? O, ba ganito. Ikaw, nakikinig ka. Gusto kitang asarin. Ha? Ilalagay kong direktor yung kalaban mo. Hindi ba? Nakakaano yun? Mag-isip-isip naman tayo minsan. Mag-isip-isip po tayo minsan, no? O ito, dito tayo kay Lito Banay. Sabi ko nga, ang alam ko hindi ko alam kung tama to. Kasi nabasa ko po sa impeachment na research ko. Itong pwedeng ipatawag sila chika ng senator judge kasi may karapatan sila. Ang sabi po dito sa aking nabasa, kapangyarihan ang Senado ang magpatawag ng mga witness para may mahalagang distinction. Ang Senado bilang impeachment court ang may kapangyarihang mag-compel o magpatawag ng witness. Hindi ibig sabihin na bawat senador ay maaaring mag-isa at personal na magsubpina ng kahit sinong witness. Pero may kapangyarihan ang senador. Bakit ayaw ipatawag sila chika para matapos na? Kung talaga wala kayong hindi kayo selective justice, lahat kayo. Kasi tandaan niya, kung walang tinatago ang isang bagay o isang tao man lang at sino, lahat gagawin nyo. Ipapatawag kahit sa flood control issue, kung wala kayo tinatago, sabi nyo kay Sara, di ba? Kung si Sara, kung walang tinatago, ba't ayaw niya humarap? O edi babalik rin natin ngayon. Kung walang tinatago sa flood control, bakit ayaw nyo iharap lahat yung mga sekretary, USIC? Di ba? Ganun lang yun eh. So, ibig sabihin, may tinatago pala sa flood control, pero hindi kayo pumapalag, tahimik kayo. Maingay lang kayo sa impeachment. Di ba? Kita nyo? Napaka-selective. O, sasabihin naman nila, munting kaalaman, bakit di mo titira si Sara? Bakit di mo binabati ko si Sara? Ba't ko babati ko si Sara? Nasa impeachment trial lang nga. Lahat niya ng maliit na ebidensya, pinapakita nyo kay Sara kahit di naman totoo. Di ba? Nasa procedure na si Sara. Ang flood control wala pa sa procedure. 'Di ba? Partial nga lang lahat di ba? Minatestigo hindi tinatanggap. 'Di ba? Hindi pinaniniwalaan. Tahimik lahat. 'Yun ang masakit mga kababayan 'Yun ang masakit sa taong bayan. Kitang-kita lahat ng pinagagawa niyo diyan, 'di ba? O ito, Lito Banayo. Ang administrasyon kundi ipatuloy yan. Dahil wala nga silang achievements. Yun ang problema nila. Opo. So, ibig sabihin na, Sir Lito, itong mga pahayag nila, banat nila sa loob ng impeachment court, yung mga scam ito, kung ano-ano pa, at sa labas ng impeachment court during mga press con, ito'y parte ng kanilang pamamaraan kasi nga, kumbaga pang palaman. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala nang mag-umpisang impeachment trial, hindi pa rin matumbok ng husto na merong impeachable offense na nagawa ang Vice Presidente na talagang malinaw na mayroon siyang ginawang mali. Kaya dito na lang idinadaan sa public trial. In fact, mabanggit ko lamang, Admar, kahapon, mismong si Senator Ping Lacson, na alam naman natin ay nasa majority, hanay ng majority, ay nagsabi na bakit daw hindi pa ipatawag itong si Colonel La Chica. Eto nagtataka ako Sabi ko nga kanina, di ba? Hindi ko alam kung nagkakamali ako. Kaya i-correct nyo ako. Pwede bang magpatawag ang senator judge ng witness o yung prosecution? Wala akong alam sa procedure niyan Pero bilang senator judge na nabasa ko lang,
bakit ayaw nyong nandiyan na kayo sa loob ng Senado? Tama namang gagawin nyo. Bakit ayaw nyong ipatawag yung bagay at papatawag? Di ba? Bakit sasabihin pa ni Pinky na bakit hindi ipatawag? Senator Judge ka eh. Yan ang alam ko sa pagre-research ko ha. Kaya nga sabi ko sa inyo, i-correct nyo ako kung mali ako eh. Di ba? Ipatawag ninyo. Sino? Sila Chika. At ang iba pa kung kinakailangan. Kung ano yung pwedeng isuka ng ebidensya. Kakampi man yan o hindi ni Sara. Ang mahalaga yung matanong mo. Kasi isa yan sa mga nasa kwento. Di ba? Isa yan sa mga nasa loob ng pangyayari. Yung mga confidential pass, alias, ginastos na 125 million. Di ho ba? Dapat ipatawag. Ano to, naglolokohan tayo? Di ba? Naglolokohan tayo sa flood control, ang laki, billion. Ito, 125 million lang. Yung flood control, billion. Wala kayong pinapatawa. Pili lang gusto nyong imbestigahan. Ano to? Di ba? No? Bilang witness, bilang hostile witness. Bakit nga ayaw, kung ikaw ay nagmamasid, bakit nga ba ayaw kunin ng prosecution na hostile witness itong si Colonel La Chica? No? Samantalang parang yata ang may karapatan lang prosecution, parang kay Lito Banayo eh. Pero alam ko hindi eh. Sabi ko nga, kaya nga ang pamagat natin diyan Marcoleta ipapatawag sila Chika. Pwedeng, kung andyan si Senator Marcoleta, gagawa ng paraan yun siguro para mapatawag sila Chika. O kaya man lang hindi, kung walang kakayahan ng Senator Judge, kung sakali lang kung walang kakayahan, magre-request siya sa prosecution. O kaya magsasalita siya, magsasalita siya sa Senado si Marcoleta, na ipatawag sila Chika. Di ba? Kasi, para bang lumalabas, yun ang susi sa lahat ng katotohanan, pero ayaw nyong gawin. Hindi ba? Lahat na lang ng tinutumbok ng yung mga witnesses, lahat na lang ang sinasabi, si Colonel La Chica ang nakakaalam tungkol doon. Ay, bakit ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel La Chica? Dahil ba takot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel La Chica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro invento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may dahilan doon sa paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi ba? Malinaw yun para sa ordinaryong mamamayan, bakit nga ba ayaw? Bakit nga ba? Sila dapat tumawag hindi naman trabaho ng depensa yun Trabaho yun ng prosecution. Pero yung pala, hindi pala trabaho na. Pero ang alam ko, ang senador pwede magpatawag kasi i-search niyo lang. I-search niyo sa Google o search niyo sa ChatGPT. Search niyo kung pwede ipatawag ang senator judge. Alam ko pwede mag-request no? Kasi parang lumalabas dito mga kababayan lugi. Halimbawa ganito. Prosecution lang ba masusunod? Kawawa yung tao halimbawa kung pinagbibintangan lang pala siya. Kung may mga witness pala magpapatunay na wala siyang ginawang masama, si Sara, hindi na mapapatawag yung dapat magpatunay. Kasi ang nasusunod yung prosecution na ayaw magpatawag ng mga katotohanan ng mga taong haharap, katulad nila Chika. Ay pagka ganyan pala, napakadaling mag-impeach ng isang tao. Magkampi-kampi lang yung mga nasa paligid mo, impeach ka na. Kahit walang ebidensya. Hindi ho ba? Hindi maganda ho. Para sa akin mapapatanong ka na lang, anong klaseng batas meron tayo? Pagka gano'n. Hindi ko alam para sa akin, kaya kinukonfirm ko sa mga marurunong. Nagre-research ako. Nila at di ba pati yung matatandaan mo Admar doon sa unang tinalakay na article of impeachment tungkol doon sa grave threats nung mailabas na yung video tungkol doon sa nangyaring tawag dito internet o online press conference
ayaw na nilang tawagin yung inilista nilang testigo, di umano, na si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng pangalawang Pangulo. Bakit umatras sila ron? Kasi natatakot sila na pag nakita ng taong bayan kung ano yung pinaghuhugutan ni Vice President Inday Sara noong mga panahong yon na nasabi niya o nabitawan niya yung mga katagang yon, ay maiintindihan ng taong bayan na maski sila ang nasa pwesto ni Vice President Sara, ganun din ang kanilang magiging reaksyon sa panggigipit at sa pang-aalipusta na ginawa kay Attorney Lopez. So makikita, ang taong bayan, ang problema kasi dito sa mga nagdudulong-dunungan sa Malacanang at sa ating pamahalaan, hindi sayad sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila alam kung paano mag-isip ang ordinaryong Pilipino. Wag na natin Akala kasi nila, yung kinalakihan nilang politiko nung 90s, 80s, kasi yung mga politiko na yan, sila Bonget, yung iba mga politiko, politiko pa ng 90s yan. Si Soto, 80s pa yan, di ba? Si Pinky, 80s pa yan na politiko, no? Mga 90s ganyan, no? Yung panahon ng 90s kasi na kung nakapolitiko ka, yung pamumuhay doon nung panahon na yon hanggang 2000 itong 2005 ganyan. Akala nila para yung isip ng tao sa ngayon. 'Di ba? Hindi nila alam ngayon modern na. 'Di ba? Kaya nga ang mundo ngayon papaiba na eh. 'Di ba? Kakaiba na lahat eh. Sa nangyayari, sa kaganapan lahat iba na. 'Di ba? Kaya mag-a-adjust ka. sabihin masang Pilipino. Oo. Huwag na natin sabihin yung mga mahirap na Pilipino lamang. Pati mga middle class, pati mga may kakayahan sa buhay, pati mayayaman. Nakikita nila yan, hindi naman tanga ang Pilipino eh. Pasensya ka na, Senator Tulfo, kung ginamit ko yung inyong paboritong salita, pasensya na po, nagamit ko yung salitang paborito niya gamitin na tanga o estupido. Sorry po, hindi ko po kayo pinangungunahan. Opo. Sir Lito, si Almar po ito. Balikan ko lang po yung tungkol po doon Yes, sa Almar. baha. Kasi nitong nakaraang mga linggo ay isa yung Metro Manila sa talagang nakaranas po ng pagbaha. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung dapat or ano po ba ang isa sa mandato ng MMDA po, sir? Kasi ang pagkakaalam po natin mga kababayan, ang MMDA is nasa traffic. Pero yung ang MMDA din po ay merong pondong natatanggap mula sa gobyerno para po dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta po nitong mga nagdaang araw po, sir, or linggo. Kasi nga nakaranas po ng malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila po, sir. Opo, hindi... Ito, speaking of baha, may papakita ako sa inyong baha. Ito, may papakita ako sa inyo. Speaking of baha, para makita nyo po, ayan balik tayo sa Camellia, Apalit, Pampanga. August 22, 2026. Oy, 2022 to. Pero alam ko ngayon, hanggang 2028, ganito pa rin ang baha doon. Na wala man yung baha, isang dangkal lang. Ang alam ko sa araw na to, dyan sa Pampanga, Apalit. So, anong sinasabi nila dito na Davao ang iimbestigahan? Anong sinasabi nila dito na climate change? Ang alam ko sa climate change, yung biglang pagbaha kasi malakas ang buhos ng ulan. Possible, tama yung sinasabi ni President. Pero kung halimbawa, hanggang ngayon, baha to, di naman umuulan, hindi climate change to. Ibig sabihin, may diferensya yung mga kanal at yung mga pang-control sa flood. Tama? Na dapat ayusin. Palagay mo, si Tatay Digong ang may kasalanan niya, Binabayaan niya sa administrasyon niya. Anong ginagawa ng administrasyon mo ngayon? Di ba yun ang tungkulin ng isang pagpalit ng presidente at ng isang sitting official sa bansa natin? Kaya nga nagpapalit tayo ng ng opisyalis eh. Kasi kung halimbawa sakaling palpak man yung nakaraan, magawa na ngayon ng resulta. Kaso wala eh. Di ho ba? Ayan Ilan ba pondo dyan? Ilan ang insertion dyan? Ba't di nagagampanan yan? Sige po. I-play natin Ito guys, paalis na kami. Wala,
stress lang ang abutin namin dito kung mag-stay po kami, no? Pero pababa na yung tubig. I hope tuloy-tuloy na po, no? Though may mga sa balita, puro ulan ulit. Ayan, no? Pababa na yung tubig, ha? Kailan ba bumagyo? Kailan ba yung naghabagat? August 10 pa. August 9, 8. Tignan mo, 10 araw na yan, ng 22 yan. Baha pa rin. Ngayon, isang linggo na, baha pa rin daw dyan ata. Gatuhod pa lang daw ata. This coming week. Ayan, tubig check. Ayan, no? Lampas tuhod, no? So, Nagpastuhod. sa phase pa rin namin to, isa to sa mga pinaka mataas yung elevation sa buong subdivision, pero hanggang tuhod, no? So, imagine po natin yung mga nasa phase 1, nasa phase 2. Yung mga nasa phase 1, phase 2 niya, hanggang ulo daw. Di ba? Di ba? Alam niyo naman, pag Camellia, ang lugar dyan ay papataas, pababa. Sipin niyo yan. Sipin niyo maigi. Malalim. Or yung one of the Yan ang resulta ng kanilang pagtatago. Yan ang refleksyon ng kanilang kalokohan. points dito sa Yung ginawa ni Sarang paglulustay halimbawa, may refleksyon ba sa atin? Hindi pa nga napapatunayan. Sige nga. subdivision, no? So, ayan. Ito ang katunayan na may nakawan. Ayan. Kita niyo yan? Tapos uunahin mo yung Davao? Hindi mo. Di ba? Hindi lamang yung pondo na inilalagak sa DPWH na nabulgar na nung isang taon, yung dami ng flood control projects na substandard at ghost projects, kundi pati yung pondo na binibigay hindi lamang sa MMDA, kundi sa mga congressmen ng iba't ibang distrito sa Metro Manila na dapat ay ginagamit para nga maibsan yung mga baha. Pero nakikita natin, wala ring nangyayari. Well, sige, pagbigyan natin ng konti. Halimbawa, doon sa Araneta Avenue, sa pagitan ng Caloocan at Quezon City, na dati lampas ulo ang baha, ngayon hanggang leeg na lamang. Maraming salamat po sa inyong nagawang bumaba ng konti ang baha. Pero, Hindi pinag-uusapan dito kung hanggang saan yung level ng baha. Ang pinag-uusapan dito, baha. Bakit? Bumaha man yan kahit isang ganyan kakapal, isang dangkal man yan, ha? Baha pa rin yan. Meaning, pwede kang magkaroon ng leptospirosis. Ang baha naman, walang problema kung baha lang Kaya kang lumusong dyan Ang problema yung leptospirosis kalaban mo Isipin mo yung baha, alimbawa ay baha parang dagat, kasi linis ng dagat. Walang problema, kahit araw-araw baha, masaya yun Ito lang. Pero syempre, ang apektado dito, number 1, yung kabuhayan. Yung bahay mo, yung gamit mo. Di ba? At syempre, ang pinaka-nangunguna dyan, yung leptospirosis. Di ba? Yun ang hindi nila maintindihan Tamo, ang daming leptospirosis ngayon nakakonfine sa Quezon City sa NKTI. Di ba? Yun ang hindi nila kaya pagmalasakitan. Dadalawin nila kung kailan may sakit na. Yung para ma-prevent mo yung isang sakit, kaya niyong gawin? Ang titindi ng mga to tingnan po ninyo yung sinabi. Nakikikondolence kayo sa ibang lahi. Walang problema. Nakikikondolence din tayo dyan. No? Pero yung bansa nyo, unahin nyo walisin. Di ba? Sabi nga ng mga matatanda bago mo walisin ang bakuran ng iba, walisin mo na bakuran mo. Kamakailan lang nakita ko sa social media yung pahayag nitong mayor ng City of Manila, si Isko Moreno Dumagoso, na sinasabi niyang nilahat niya kung magkano ang natanggap na flood control na mga projects ng bawat distrito ng Maynila. Yung pong dalawa doon na pinakamalaki ang mga nakuhang flood control, yung isa 4 billion, yung isa mahigit 2 billion. Yun po yung mga kasama doon sa nakikita natin araw-araw yung kanilang pagmumukha doon sa impeachment trial. Sila po yung taga-usig, sila po yung taga kung ano-ano mga binibitiwang salita. Meron pa isang pastor dyan na naging congressman dahil sa pagmamanipula ng COMELEC. Sinasabi pa na kaya daw binabaha tayo at kaya daw nagpapadala ng ulan ang kalangitan ay dahil nga dito sa impeachment. Dahil dito sa impeachment, ang kapal ng pagbumukha mo, sino ka para sabihin yung Diyos pangunahan mo. Ang Diyos hindi nagpapadala ng unos sa isang bagay lang. 'Di ba? Nagpapadala ng unos ng Panginoon Diyos kapag yung bayan niya may kasalanan. 'Di ba? Hindi yung particular na impeachment lang. 'Di ba? Sino ba pinakamas may kasalanan sa lahat? Di yung flood control issue. 'Di ba? Ayaw malaman, hindi kaya baha ng baha pa rin hanggang ngayon.
hindi ma-impeach si o ma-convict si Vice President Inday Sara. Ewan ko po kung saan humuhugot ng mga ganitong pananalita itong mga defenders ng ating administration. Nagbibibilya ka pa naman, congressman, pastor ka. Wala kang alam sa Biblia. Diba, labag sa Biblia ginagawa mo. At mga taga-usig ng mga Duterte. Opo, kaya ko po na itanong, sir, kasi kung titingnan mo doon sa website ng COA, doon sa record ng MMDA, 100% po halos lahat ng mga nasa records nila. Ibig sabihin, nagamit ng tama yung pondo, na ilagak doon sa kung ano man yung mga programa na kanilang gusto maipatupad, mga proyekto para dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta kapag umuulan na po. So, sa tingin po ba ninyo, dapat din po bang imbestigahan itong MMDA, sir, sa mga nangyaring pagbaha nitong nakaraan? Considering na makakaranas na naman po tayo ng mga pag-ulan kasi nga may mga bagyo pa po tayong aasahan sa mga susunod pa po na mga panahon, sir. Dapat lahat ng sangay ng gobyerno dito sa Metro Manila, yung MMDA, pati na yung mga local government units, no? Dapat imbestigahan kung ano ang kanilang mga naging sins of omission or commission patungkol sa flood control. A picture says 1,000 words, sabi nga, no? Ayan ay isang kasabihan. Diba yung nakita nating basura na tumambak dun sa spillway sa Baclaran, na kaharap palang pamandin ng simbahan ng Baclaran dun sa Parañaque, lumantad yun sa buong mundo. A sea of garbage in Manila. Yun ang lumalabas sa CNN, sa BBC, sa Al Jazeera. Malaking kahihiyan ito sapagkat alam na ibang bansa kung sino nang urakot Kayo dyan tapos walang umaamin kahit isa sa inyo dyan. Di ba? Walang umaharap para tanungin man lang. Di ba? Sila gumawa ng budget. Sila nag-manage ng budget. Speaker, legislative, executive, prepare ng budget, appropriation. Nung nawala yung pera, wala kang matanong sa kanila. Di ba kalokohan? Isang malaking kalokohan. Halimbawa, 10 hardinero. 10 hardinero sa hardin. Ha? Ngayon yung halaman, nasira lahat. Sino tatanungin mo? Siyempre, nagmamanage ng hardinero. Mamang hardinero, ano po ba nangyari? Ay, di namin alam Pwede ba yun? Di mo alam? Lumalabas pa. Halimbawa, meron tayong writ of kalikasan patungkol sa Manila Bay. Sinabi ng Supreme Court, halos 2 dekada na nakakaraan na kailangang lahat ng sangay ng gobyerno ay gumawa ng pamamaraan para linisin ang Manila Bay. Alam mo, ito para sa akin yung impeachment na yan. Pagdating sa bandang huli, alam ko kasi senator judge na no? Sa Senado na Pero sa tingin ko, ibabasura na yan Babasura lang yung impeachment. Impeachment na yan, lulusawin na yan, ibabasura na yan. Pero ano lumalabas? 1/3 of the whole world's plastic garbage dito sa Pilipinas nang gagaling. 1/3. Talo pa natin ang India. Tayo ay 110 million. Ang India ay 1.5 billion. Ang kanilang garbage ay 17%. Tayo ay 34%. Saka nakakita ng ganyan, ano? Kaya there is a total breakdown of governance, no? Na nakikita natin. Maliban pa diyan, eto Almar, ngayon lang umaga ko natanggap, no, na balita. Merong isang tao na ikinulong dahil nung 2 araw na nakakaraan, taga Paco, doon sa isang convenience store sa Paco, ay nagnakaw ng isang dilata, no? At ngayon ay nakakulong. Kaya naman nakapagnakaw yung taong yun ay dahil gutom na ang kanyang pamilya. Yung nagnakaw ng dilata, mali is mali yun. Pero kaya nakapagnakaw yung kasi sa ginagawa ng gobyerno natin Tapos yung iba nagnanakaw ng mali-maleta, wala nakakulong. Alam mo yung iisipin mo, no? Ba't ganun? Dahil sa isang dilata, ngayon ay nakakulong. Ito'y dito sa Maynila, sa San Andres Bukid, no? Ganyan na kahirap ang buhay ng tao. Kaya kanina nga, no, pinakita ko yung repolyo na 100 piso ang halaga, na hindi naman kalakihan, no? Naisip ko, at ito'y nabanggit sa akin ng isang
malaking negosyante na may nagmamay-ari ng maraming mga supermarket dito sa ating bansa, na ang benta daw ng halos lahat ng pagkain, delata, pati alak, lahat ay bumagsak. At ang tumataas na lamang ang pagbenta o pagbili ng ating mga kawawang mamamayan ay instant noodles, no? Kasi yun ang lamang tiyan ng may ihirap ngayon. Bigas sa isasaing, tapos lalagyan ng instant noodles, no? Na may sabaw, may lasa, may alat, no? Yun na lang halos araw-araw na ginawa ng Panginoong Diyos. Yun na lamang halos ang kanilang lamang tiyan. Pag ganyan ang pinapakain natin, lalo na sa ating kabataan, lalaking mga morons yan. Saka hindi, alam mo kaya nga tamo, yung iba nakikipag-comment ignorante. Nakaka-ob-ob ang pagkain na ganun lang. Kasi ang utak natin may mga nutrients na kailangan. Kailangan ng gulay para ma-enhance yung imagination natin, yung dyan sa utak natin ma-enhance. Pagkain kasi is pagkain ng katawan. Kahit anong gawin mo, dadaan sa sikmura yan, dadaan sa bloodstream mo, pwede ka ma-high blood, pwede ka ma-low blood, pwede ka masustansya. Yung oxygen mo sa katawan mo, magiging balance, lahat. Kung kinakain mo puro noodles, magkakasakit ka sa kidney. Tataas creatinine mo. Pag tumaas creatinine mo, mag-iiba isip mo. Di ba magkakasakit ka, hihina utak mo kasi walang sustansya. Di ba? Kawawa mga Pilipino, nakakaawa po yung mga ganyang Kaya nakita mo dumadami niya yung mga pulubi. Oo. Di ba? Walang matino Lahat lahat ng yan kadahilanan ng korupsyon ng Pilipinas. Kailangan talaga masugpo yung korupsyon na yan. Walang ipapasok sa ulo niyang mga yan pag pumupunta sa eskwelahan, dahil walang nourishment, walang enough nutrition na pupunta sa kanilang katawan, no? Talaga sadyang nakakaawa na ang ating kababayan. Sir, hindi po ba ito insulto sa ating mga kababayan? Kasi nitong mga nagdaan, kapag umuulan, sasabihin lang ng mga kawani ng gobyerno na patuloy kaming minomonitor namin yung sitwasyon. Hindi po ba ito parang hindi to deserve ng mga Pilipino po? So yung mga itong klaseng performance po ng ating pamahalaan? Definitely hindi deserve. Monitor na lang sila ng monitor, no? Wala naman silang ginagawa pagkatapos ng pag pumasok na ang Nobyembre, Disyembre, tumigil na ang pag-uulan, tumigil na ang bagyo, back to the same, wala nang pakialam hanggang sa susunod na namang tag-ulan, hanggang sa susunod na namang tagbaha, no? Ganyan na nangyayari, no? At worse than that, kung kumilos man at gumawa ng mga proyekto, puro corruption pa. Mas malaki ang napupunta sa bulsa ng mga tagapamahalaan, mga kurakot, kaysa sa napupunta sa proyekto. Kanya ang nangyayari, yan, ghost projects, flood control na isang bagyo lang sira na, no? Inaanod ng tubig, ayan ang nangyayari. So, trilyon na nga di ba sabi nga ni Congressman Egay Irice, kanyang kinuwento. Wala maniniwala dyan. Sasabihin nila, hindi yan trilyon, Duterte. Pagpipilitan nilang Duterte yung hindi naman pwede. Di ba? Ganyan sila kaeng-eng. Ito. Umaabot na sa 1.9 trillion ang tinatapo natin. Wala, no? hindi naniniwala mga vlogger na loyalista dyan. Kaya pag mahirap pag walang alam nakiki-vlogger ka, wala kang alam. Mahirap Control at iba pang proyekto. Pero wala namang nangyayari. And yet, the solutions have already been told. Kaya yung impeachment na yan, wala na, naglaho na yan. Impeachment, maglalaho na. By so many people, including yung isang sikat na arkitektong si June Palafox, no, na siyang nagplano at nagdisenyo ng Dubai, no? Matagal na niya sa panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Meron ng mga solusyon yan, yung continuous dredging ng Laguna de Bay, yung paggawa ng spillway mula Laguna de Bay patungong Manila Bay passing through Parañaque para maging dalawa ang daluyan ng tubig. Kasi right now, pag umapaw ang Laguna de Bay,
at galing naman sa mga bundok ng Sierra Madre ang tubig na pumupunta dyan, ang labasan lamang niyan, lagusan niyan ay Pasig River, no? Via the Manggahan Floodway. Pero ang solusyon noon nung magkaroon ng another spillway. At pinakamalapit na dadaanan ng spillway, pinakamaigsi na ruta ay sa Parañaque ang dadaan. Wala tayong ginawa doon. No? Yung Laguna de Bay na dapat dinredge na, hindi natin tinuloy ang dredging, nahablat pa tayo sa arbitration, natalo tayo, nagbayad pa tayo ng danyos, perwisyos, dun sa Belgian company na siyang nanalo sa bidding noon. Ano? At napakadami pang mga solusyon, no? Yung mga paggawa ng imbaka ng tubig baha sa ilalim ng mga malalaking bakanting lote dito. Maraming gagawin sa Pilipinas na marami tayong resources na kayang gawin. Hindi lang nila magawa kasi nga may korupsyon eh. Inuuna yung korupsyon bago yung Pilipinas. Yan ang resulta. Madali lang po umunlad ang Pilipinas kung ang namumuno ay matalino. Madali lang po umunlad. Tingnan niyo yung mga private sector. Isipin niyo mamayayaman na private sector. 3 taon, 5 taon lang, asensado lahat sila. Tingnan mo yung pinakamalaking mall sa Pilipinas. 20 years na sila sa Pilipinas, mahigit yata 40 years. Tamo, yaman nila, sila pinakamayamaya sa Pilipinas. Yung mga di ba? Isipin mo maliit lang yung nasasakupan nila, mall lang yun, pero yumaman silang ganun. What if pa kaya tayo gobyerno napakalawak, halos lahat sa atin nagbabayad ng tax. Tapos sa Pilipinas, wala lamang magandang resulta. Isipin niyo yun. Kasi inuuna, yung kurakot, hindi yung bayan. Isipin mo. Sa ating kamay nilaan. Okay, maraming salamat kay Lito Banayo at sa iba pa, no? At dito nakita natin talaga, walang patutungan lang impeachment. Para sa akin, impeachment patay na eh. Impeachment, lusaw na. Wala na, tapos na. Di ba? Wala na to. Papalabas na lang to. No? Hintayin na natin ang resulta sa huli. No? Kasi, kita nyo naman, pinabababa yung bilang ng senador na para makonvict si Sara. Ginagawa lahat sila ng paraan, no? Yan ay mapapaya lahat sila dito, no? Okay, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.